Hello, hello. Good morning. Good morning sa mga nasa North America, no? And good evening naman sa mga nasa Pilipinas. Sound check muna tayo. Comment down below kung nag-improve na yung ating mic situation, microphone situation. Pakita ko nga pala dito pala ako sasandal sa sa aking metro ng kuryente. Dito ako sasandal sa metro ng kuryente. Yan. Kakapi lang ako ah. Ay, nako. Ang dami ko pala naka-open. Dali lang ha, close ko lang yung mga naka-open kong yung pala gagawin lahat to. Ang dami kong gagawin. Hailstorm last night. Okay, 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 okay. Dami ko nakabukas ng tabs. Time check, 7:46 a.m. dito sa North America, 8:46 p.m. sa Pilipinas. Sabi na miss ko, ba't di mo pa itapon yung mug na yan? Oo nga, no, may bangas na eh. Hindi ko I don't know, ba't kaya pala may attachment ako dito sa mug na to? Nabili namin to nung nagbakasyon kami sa Florida. Doon sa doon sa pinuntahan namin sa Florida, pumasok kami sa military base. Pagpasok sa military base, meron doong aircraft museum. Tapos meron din dong lighthouse. Oy, good morning, good morning. Ito si Megan, di na to natutulog eh. Don Hill, shout out, shout out. Mega Love, shout out. No? Sabi ko, kapag nadaanan ko yung video ni Sasa Girl eh. Sabi ko, kanino ko kaya to gagamitin? Kay Megan, di natutulog eh. Yung pagka nakita ka daw ng nanay mo madaling araw, sabihin sa'yo, ba't di ka natutulog? Nagsasabo ka, no? What is tulog? Okay, okay. So, ano ba gusto yung pag-usapan? May pagkwentuhan lang ako ba nagkakape, no? Mainit pa rin yung ayaw pa rin tumigil talaga. Yung Tosperina na yan, sabi ko, when I open my browser, my FB page, ang daming post about, no, yung pertussis, peratosis. Oh, so doon sa hindi nakakaalam, no? Paano niyo sinasabing may pera, may pera? Every time na magpo-procure ang gobyerno, every time may program, every time na may bibilhin, no? May kumikita diyan, no? May kumikita. Christina Pinca, good morning. Good evening diyan sa Pilipinas. Yan, no? Doon sa hindi nakakaalam, every time na gagastos ang gobyerno, may kumikita, no? So, yan nga ang tinatawag na na SOP. So, kumikita yung mga pumipirma. Maayong gabi, JS Kua, Poland. Okay? So, ano, paano sila, kailangan nila mag-create ng need. They need to create the need para may project or para may purchase order or kailangan may bibilhin. So, 16 million may emergency fund na agad ang Iloilo LGU. Kaya sabi ko, 16 million kung yung pinaka mataas diyan sa Iloilo, no? Napipirma niyan may 10%. O, saan ka pa? So, 'di ba kaya alam nyo, yan ang kalakaran. Kaya madumi ang madumi ang politika eh, no? Akala nyo, kasi nag-SK ako dati, kaya doon pa lang, no, SK, dapat i-abolish na yan eh. SK, nagiging training ground ng corruption eh. Pero doon pa lang nakita ko na yung kalakaran, no? Na kaya talaga may kick pa ba yan?
So yun nga 'no, kaya pala gusto lahat maging ano, politiko kasi easy money 'no. Once na mahalal ka, every time na may project, every time na may procurement, siyempre meron diyan mga pipirma na mga importanteng tao, siyempre kailangan bigyan 'yan. 'Yan ang tinatawag na SOP. Okay, so bakit naman magkakaroon ng ano, ng project or procurement para dito sa pertussis na 'yan, ay kailangan nating gumawa ng need. O andiyan na si Dr. Lechon, 'no? Sabi ko palagi ko nakikita 'to si Dr. Lechon, 'no? "Sir, naka-confine ako ngayon sa ospital, nasalina akong dugo galing Red Cross, 4 na bag, hindi na ako pure blood." Okay. Wow, madami 'yun, 4 na bags. Well, ano, para sa akin, don't lose your hope, 'no? Ibig sabihin, even even mga pure bloods naman matitegi din in the end, 'di ba? Ang ano nga diyan, ang mantra ko diyan, is ano, quality of life, hindi quantity, 'no? Hindi quantity. Kasi sabi ko sa inyo, 'di ba, kung fina-follow niyo ako, second life ko na 'to, eh. Kaya nga nung inatake ako noong 2018, 1 month after nung gumaling na ako, 'di ba, tinext ako nung manager namin sa clinic. Sabi, "Oy, bumalik ka na sa ano," Indian 'yun, Indian yung manager. "When are you coming back?" And blah, blah. Sabi ko, "We'll talk." And then the night before, parang may light bulb moment ako naisip. Sabi ko, "Teka, second life ko na 'to, ah. Bakit gano'n pa rin gagawin ko? So dapat iba na 'yung gagawin ko." So after that, 'yun, nag-iba na 'yung outlook ko sa buhay. Ibig sabihin, yung quality, 'di ba? Yung iba nga, tumanda ng pagkatanda-tanda, umaabot ng 90, 100, pero anong nangyari sa buhay nila, 'di ba? Meron ako dating sineservisan dito, eh. Alam niyo ba 'yon? May mga racket-racket ako dati. Ah, ano, bago yung scamdemic, meron ako sineservisan na matandang babae. Kaibigan ng misis ko kasi yung anak. Sabi niya, "Uy, hindi nagda-drive pero pumapasok pa siya sa may school dito." Alam niyo 'yon, wala namang age limit dito, eh. So, yung nanay niya, yung kaibigan ng misis ko, nanay nun, retired na sa Pilipinas, nag-migrate dito sa US, nabobore, naghanap ng trabaho, nagtatrabaho siya sa elementary school, sa cafeteria, tumutulong sa cafeteria, no? Retired na siya. So, ako naghahatid sa kanya. Pagpasok, binabayaran nila ako. No, private service, parang ganon. So, minsan, siyempre, madalas nag-uusap kami, nag-bleeding ka. Oh, sabi ko, at sabi ko, "Tita, sabi ko, di ba retired na kayo sa Pilipinas?" O, retired na daw siya. Ganon. Tapos, retired na siya, nagtatrabaho pa rin siya sa US. Bakit? Kasi hindi niya alam paano mag-relax. Hindi niya alam paano mag-enjoy. Ang alam niya lang magtrabaho. All her life, nagtrabaho siya. So, kahit retired na siya, trabaho pa din. Okay? Maganda ba yon? Well, it's up to you. 'Di ba? Kasi yung iba, hinihintay mag-retire bago mag-enjoy. Alam niyo ba yon? Oh, maghintay ako ng retirement ko ng 60. O sabi mo na 60, ah. Iba kasi 62, iba 65. No? So ibig sabihin, ngayon hindi mo na ako mag-enjoy. Magtatrabaho muna ako, sa sakripisyo ko na. Eh kung nategi ka agad, 'di ba? Hindi mo masabi. Ah, yung binan ko nga dati, sabi niya aabot pa daw siya 100 pero namatay siya 84. So minsan akala mo kontrolado mo yung buhay mo, eh. Pero I still believe na ano talaga, the moment na pinanganak tayo, may plano na talaga yung ano natin, creator natin. So it doesn't matter, no? Ang importante dapat positive 'yan, Bahar, ang advice ko lang, positive outlook, no? Minsan may mga bagay na wala kang magagawa, eh. Wala kang magagawa, eh. Emergency 'yan, eh, 'di ba? Ano ka na lang, mag-enjoy ka na lang, 'di ba? Ibig sabihin, take it day by day. Hindi mo pwedeng ano, see it as a negative. Dapat tignan mo yung positive, oh, na nabuhay ka, 'di ba? Hindi ka nag-bleed sobra. Imagine 4 bags, madami 'yan. Sorry, may naalala ako. May naalala ako. Sorry. May naalala or may nakaalala sa akin. Yesterday nga pala yan, napag-usapan namin ni Megan, no, yung ah
Yung pagdo-donate ng blood, sakto, 'no? Pagdo-donate ng blood na pag-usapan namin. So sabi niya meron na daw grupo diyan sa Pilipinas na nag-aasikaso. Chris John Magbanwa, good evening. Yan. Sa Pilipinas, no, hanapin niyo yung grupo na nag-do-donate, ano, nagko-collect ng unbox na blood. Sabi ko maganda yung bayanihan eh. Napansin ko sa Pilipinas, hindi tayo open sa pagdo-donate ng blood, no? Meron tayong agam-agam, may takot or may reservations or talagang hindi na po hindi na hindi na po promote. Sienna Ray Nicolas, Pure Life po, no? Hindi na po promote yung blood donation, no? Dito sa Amerika it's just a regular thing. Kahit sino pwedeng mag ano ng blood drive like yung simbahan, ganun. Sa atin nagpapabayad pa pag magdo-donate ng dugo eh, 'di ba? Eh dito ano lang, talagang kawang-gawa kasi the moment na ang reasoning is the moment na kailanganin mo naman, siguro makakatulong. So, tama 'yon, hanapin niyo guys yung ano 'no, mga organizations na puwede kayong mag-donate for ng mga pure blood. Kasi hindi niyo alam kung kailan niyo kakailanganin, eh. Dapat talaga may ano ayan, oh, ayan, ayan, tama, IVMCC page. If you need unboxed blood or to be listed, please follow. And I encourage you talaga. Paano, ano lang eh, although malayo ako, no, pero I encourage you, dapat may magpasimula dyan or magka-host ng event na blood drive, no? Simula pa Agosto, kailangan ako raspan. Hemoglobin ko, 4 na lang mababa. Oo, mababa. Bakit ka nagbi-bleed? Baka ano, may something ba sa ano mo? Yeah, mababa yung hemoglobin mo. Mababa yung clotting factor mo, no? Nathaniel Victorino, pertussis, yan nga, no? Everyday ngayon, mainit yung pertussis, both sides. Both sides. Yung side na nagpapakalat ng fear factor or fear mongering na tinatawag. Shout out kay Dr. Lichon. And then yung sa kabilang side naman na kumukontra na tayo, no? Mainit ang usapin sa pertussis. Bakit? Kasi they deliberately nananakot talaga. Nananakot talaga, no? To the point na, ano yan, sabi ni Dr. Lichon, huwag niyo sirain yung bakasyon niyo ngayong Holy Week. Actually, correction, no, dapat ang Holy Week hindi kinukonsider na bakasyon yan. Dapat, ito yung time na mangiling, sabi nga, no. Mag-reflect, reflect. Kahit hindi kayo nagdadasal, mag-reflect naman kayo, no? Lalong-lalo na doon sa masasama dyan, no? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, para sa akin yung the word is relentless. Alam nyo, yung kabila, yung mga nagpapakalat nito, relentless, no? Palaging pananakot. And then yung media naman, binibigyan sila ng venue. Ang ating health expert, sabi ko, sinong health expert to? Si Lechon pala. Diyos ko po. Kaya nga na-appreciate ko yung huddle ng Wanda Kila, yung CDC Philippines, yan sila Doktora Marivic kasi 'di ba doktor din 'yan eh. Bakit iba yung perception nito? Sabi ko, ba't iba? Talagang may something no, hindi pwedeng parehas tama eh. 'Di ba? Kunyari, on one side, Dr. Lechon, Dr. Duque, on the other side, sila Dr. Marivic and others. Hindi pwedeng parehas tama. So mayroon diyang mali. Meron diyang masama. Hindi pwede pareho mabuti kasi nagkokontrahan sila eh. 'Di ba? Obviously, alam niyo na kung sino dapat ang mali diyan and kung sino yung masama. Doon pa lang sa hearing, alam niyo na kung sino eh. Sino yung mga nagsisinungaling, sino yung nagpapatay ng oras, di ba? Wala akong bukol sa mattress, makapal daw ulit ng mattress ko, sobra akong putla, kaya dinala ako sa ospital na, okay, aha, sobrang kapal. So, nagsished ng lining yung ano mo, yung mattress mo. Sabi sa balita kanina, 43.50 degrees ang temp pero umuulan dito. Ayan, alam pagka ganyan talaga, you know,
I don't trust the news. I don't trust the, yeah, it's a guide. I don't trust the weather. It's a guide. Kaya minsan, sabi ko sa inyo, yung 2 weeks ago, nag-camping kami dito. Start ng spring break yun eh. Sabi, ang temperature daw, 80s. High of 80s. Eh, Fahrenheit, di ba? High of the 80s. Sabi ko, init niyan. Naka-short kami, napunta kami sa beach. Pagdating doon, ang lamig, oh, 50s. Tapos wala kaming jacket. Nauwi kami. Tapos nagising pala kami alas 4. Pinlag ko yun eh. Nagising kami alas 4 ng madaling araw. Ako pala nagising. Yung tent namin, humahampas sa mukha ng misis ko eh. Nung gabi, sabi, Jason, yung tent natin, magigiba na, humahampas. Sabi ko, matulog ka na, atok-atok na ako. Nagising ako alas 4 madaling araw, nahawakan ko yung tent na ganyan, baka magiba oh. Sabi ko, kailangan natin i-abandon yung tent. Magigiba na, magigiba na. Sabi ng misis ko, anong gagawin natin? Tatanggalin ko yung mga poles, matutulog tayo na nakadapa yung tent. Sabi ng misis ko, walang gumagawa na ganyan. Hindi ako makakahinga, hindi ako makakayak. So, and to make the story short, iniwan namin yung tent, sa loob kami ng expedition na tulog. No, sobrang lamig. So, yun nga, sabi ko, I don't trust the news, I don't trust the weather. Maging guide nyo lang, no? Guide lang sila, pero wag nyo ibigay yung full trust and ano nyo, confidence. Sir, send ko sana how to register sa Pure Life for box free donor ng blood, kaso wala pang fix na pwede kong isend. Eto, yan, no? Sienna Ray Nicolas, 0916 1750166. Ah, kung nasa Pilipinas, yung mga nasa Pilipinas, no, maganda ano, mag-promote kayo. Yeah, blood donation, blood drive. Alam nyo guys, no, doon sa hindi nakakalam, alam ko, yung ibang religion, bawal, like Jehovah's Witness, bawal mag-donate sa kanila or anything blood or blood products, no? Ah, pero dapat, no, gawin nating regular thing yan. Kasi hindi natin alam kung sino yung matutulungan eh, 'di ba? Baka in the end, sarili nyo rin pala, mangailangan ng dugo. Plus, alam nyo ba na maganda na nagdo-donate ang dugo? Dati hindi ko alam eh. Siyempre daw, mapapalitan yung luma mong dugo, magre-replenish. Tapos yung bone marrow mo magpo-produce ng mga new blood cells or new blood in general. So, it's a good thing yung pagdo-donate ng dugo. May mga misconception kasi dati, no? Pero majority naman ng religions pwede mag-donate ng dugo, no? Lalong-lalo na sa Pilipinas, 80%, 70-80% Catholic, 'di ba? So dapat i-encourage natin 'yan. Pagka may alam kayong mga blood drive, blood donation, dapat i-ano natin, i-advertise. Let's advertise it. Okay? Mas maganda pa na yung mga box people masalina ng unbox na dugo compared to the other way around. Alam niyo ba 'yon? Ah, pero sabi ko nga sa'yo, Miss Be Bahar, no? What can you do kung yan na eh, makapagligtas sa buhay mo? Terry, don't go outside. Yung aso ko, sinataon talaga na nagbablog ako sa kalalayas. Tumatakas to eh. Anyway, pero wala namang swab test dito sa provincial hospital. Yung mga private hospital, may swab test, pati yung temperature sa ulo, mayroon pa. May bayad? Ay talaga, may bayad? Diyos ko po. Kaya nga sabi ko sa inyo, no? Ang dami kumikita dyan eh. Kaya paano nila ititigil kung may kumikita? Di ba? Pati yung mga swab test na yan, pinapabayaran kayo. Eh dito, libre lang yan sa US eh. Libre lang yan. No? Yung kakilala nga namin na bumisita sa BMC, Bicol Medical Center, noong time ng scamdemic. Pagka bumisita ka, kailangan ikaw bumili ng sarili mong PPE. Kailangan bibili ka ng mask mo, bibili ka ng gloves mo, para papasukin ka. So, sa tingin nyo, titigil ba yan? Hindi titigil yung kalokohan na yan kasi ang dami kumikita eh. Yung pamangking ko na Rotary dyan sa ano, yan si BJ, Rotary dyan sa Quezon City. Naisipan ng Rotary nila na mag-business ng face shield.
Alam niyo ba hinarang kasi hawak na daw ni Bongo yung business ng face shield. Hinarang, 'no? Hindi sila makapag-import. So negosyo talaga. Kaya hindi nila aalisin, eh. And then kaya hindi pa yan aalisin kasi ang daming mga sipol. Ang daming sipol sa Pilipinas sa totoo lang. Minsan nakakainis na, eh. Alam niyo, minsan 'di ba sasabihin ko, "Oh, 'wag na tayo makipag-disco." Kaso nakakainis na, eh. 'Di ba? Alam niyo 'yun? Minsan mauubos yung pasensya mo sa mga taong tanga, eh. Mga taong tanga, mauubos pasensya mo minsan kahit gaano ka nagtitimpi. Christopher, good evening, good evening. Fight right. How about yung nag-donate ng dugo ay bakunado tapos nailagay sa unbox? Ay wala tayong magagawa diyan. Wala tayong magagawa diyan. Hindi natin maano 'yan, makokontrol. Konsensya na 'yan nung ano, nung gumawa nun. Either mistake or ano, no? Pero proven na kasi. Kita niyo ba yung balita sa Japan? Yung mga yung mga blood daw doon contaminated with mRNA, 'di ba? So imagine niyo 'yon, 'di ba? Contaminated eh. So talaga I really would like to push na magkaroon ng blood drive yung mga ano, unbox diyan sa Pilipinas, no? Ma- baka akala nyo yung unbox blood nyo makatulong pa dun sa mga box people. I think malapit na eh. Malapit na magkaroon ng ano ng realization na uy, tama pala yan sila Jason, tama pala yan. Tama pala sila. Kasi what? 3, 4 years na eh, 'di ba? Kita niyo yung pinost kong video no na umiinom ako yung ano, cozy lang yun eh, cover lang yun ng ano na Bidco box. 2021 ko yun pinost. Kasagsagan ng bid ko. Titignan ko yung mga reactions ng mga ano, yung mga friendship ko na ano, na sampalataya sa bid ko. Imagine 2021, 2021, yes. No, nag-ano na ako, nagsasalita na ako dun sa ano ko, original page ko. Kaya dami nag-unfollow sa akin. Ang dami nag-unfriend sa akin eh. Ang dami nag-unfollow eh. Doon mo masasala yung mga kaibigan mo eh. Alam mo ba 'yon? Pag nag-post ka ng unpopular na ano, na point of view. Parang si Doc Ron ang malakas. Meron siyang pinost na unpopular. Kaya ayan, mainit yung page niya. Yan, no. So, ano, ano pa? Paano daw ba paano ba paano ba natin masusolusyonan tong pertussis na 'to, no? Ano ba ginawa niyo sa ano, sa Nipah, sa Nipah virus? Anong ginawa niyo sa Omicron? Anong ginawa niyo sa ano pa ba 'yan? Arcturus. Palagi ko nakakalimutan yung Arcturus, Sore eyes naging Arcturus, 'no? Ano ano bang ginawa niyo? Yan, mga Delta variant na yan, ano bang ginawa para ta's bigla na lang nawala? Alam niyo 'yun, yung meron kayong kaibigan o meron kayong kaklase na papansin, 'di ba, palagi may epal. 'Pag hindi mo pinansin nawawala na lang. Ganyan din ganyan din gawin niyo diyan. Ganyan din gawin niyo diyan, 'no? Kasi pagka like yung pinost ko the other day, merong doktor na nanakot, si Dr. James Dean, 'no? Nanakot, kita niyo yung mga followers niya, oh, grabe. Naawa ako sa mga bata eh kasi you know, yung post ng mga parents eh, "Uy, dapat magmask na uli yung anak natin. O yung mga anak ko ano, nagmamas naman everyday, lalo na sa school. Ubo pa rin ng ubo." Eh baka gusto mong tanggalin yung mask na yan kasi baka yan nagbibigay sa anak mo ng ano, ng sakit. Monkeypox pala, at saka yung walking pneumonia. Ano nangyari sa walking pneumonia? No? 'Di ba? Pag hindi yung pinansin, nawawala eh. Parang yun yung ano, dead malin lang para di mo may, yeah, that is stroke. Ang ibig ko sabihin pag deadma, hindi yung tumigil tayo ng panggising. Ang ibig ko sabihin ng pandedma is huwag kayong matakot katulad ng ginawa sa mga walking pneumonia, ano ba yung bulutong, naging monkeypox. Di ba? Nakakatakot yung mga picture eh. Alam nyo yung monkeypox, nagpicture sila na nagpuputok-putok yung balat, blister. Eh, pulutong yun eh. Parang ano yun, finak-check yun eh. Yung picture na yun, recycle yun.
a few years ago na parang bulutong talaga yon. Tapos yon si Dr. James Dean, sino yung Dr. James Dean na yun? Yung pinost ko the other day na yung mga zombies na ano, brain dead na followers niya. Yung pinost niyang picture, bata naman na pulang-pula yung mata. Kakaubo daw. Grabe naman ko. Kaya yan, nung tinatanong ko ng kaibigan natin, si Megan na ano, parang okay ba yan magpo-post ng ano, parang panakot. Actually, ano yan eh. Parang, para siyang false advertising, no? Pwede ko na sabihin medical misinformation yan, no? Kahit hindi ako doktor, sasabihin ko sa inyo, medical misinformation yan. Kaya yung doktor na yun, si Dr. James D, nag-caption siya sa unahan na for, ano daw dyan? For information purposes only. Nananakot talaga sila. Nananakot. Yan si Dr. Lechon naman, Diyos ko po. Ilang taon nang nananakot si Dr. Lechon. The thing is, kaya hindi siya nawawala, ibig sabihin, palagi pa rin siyang relevant kasi may naniniwala. Pag walang pumansin dyan, tignan nyo, ang mangyayari dyan. Hindi siya nawawala kasi may naniniwala. Basahin nyo yung mga sumasampalataya sa kanila na mga brain dead. Grabe. And ang nagsasuffer doon yung mga anak. Mga anak, no? Kasi looking at the comments, yun yan, oh, yung anak ko palagi na nagmamas hanggang sa school. Palagi na nagmamas, pati sa school. So, kailan siya hindi nagmamas? Pag natutulog na lang. Di ba? Palagi daw nagmamas eh. Looking at YouTube videos, no, online, ultimo yung mga nagka-camper, nagka-camping pala, mga anak nila nakamas. So, kailan yan hindi magmamas? Pag natutulog, tsaka pag nagtututbrush lang, tsaka pag kumakain, no? Sabi ko sa inyo, kung adult, siguro gagawan ko ng video, no, separate. Kasi, looking back, nung nag-start tong scamdemic, yung CNN, meron silang resident doctor, si Sanjay Gupta ba yun? Naglagay sila ng pulse oximeter dito, tapos pinagmas. Sabi na, uy, look at me, oh, my auto saturation is still the same. So hindi ka daw nade-deprive sa oxygen kahit nakamask ka, no? Sabi ko, ito medical misinformation to kasi healthy individual ka eh. E paano kung may sakit ka tapos pagmamask ka pa, 'di ba? Ah, kung nakita nyo, kung matagal nyo na ako fina-follow, nung 2022, 2022 ba o 2021, sumakay ako ng eroplano. Nakamas ako, tapos nag-allergy ako. Hirap na hirap talaga akong huminga. Bakit ako naka-mask? Kasi required eh. Hirap na hirap talaga ako. Kala ko magpa-pass out ako. Alam niyo yon, yung may sakit ka na, tapos nag-mask ka pa. Grabe. Hindi ko makakalimutan yon. No? Sabi ko, buti 4-hour flight lang. Hirap na hirap ako nun. No? Believe kasi sila sa experts. Yan nga. Believe na believe sa experts. Yun nga, di ba, yung last na live ko, in-explain ko sa inyo, yung mga doktor, no? Nakapag-aral sila, yes, may experience sila sa panggagamot, yes, pero tao lang sila. Don't put all your trust and confidence in them kasi hindi lahat sila mabubuting tao. Hindi lahat mabubuting doktor. No, hindi lahat. Tao lang din sila, di ba? Sabi ko sa inyo, nung nag-medrep ako, diyan ako namulat eh. Kasi mula pagkabata, we look up to no people na may posisyon and may magandang antas sa buhay. And then nung nag-medrep ako, I realize mga tao lang din sila. Ordinaryong tao lang din. It just so happen na maganda trabaho nila. Kaya dapat magiging tayong lahat para ma-aware ng bawat tao. Huwag tayong manahimik lang. Christophe. That's it. Kung sila nag-iingay, tayo dapat mag-ingay din. No? Mag-share tayo na mag-share. Ako nga, minsan sumusundot ako doon sa original page ko eh. Magpo-post ako, wala nagla-like ka. Bahala sila. Pero I know, kahit pa paano na nakakarating yan. Christina Pinka, hindi ako pwede makapagbigay ngayon kasi hindi ko na kaya dati. 2 to 3 times pa ako nagdo-donate ng dugo pero ngayon kasi ayaw ko dahil hindi ko na kaya, may edad na. Actually, may parameters yan eh. May parameters kung sino yung mga pwedeng mag-donate. No? Sasabihan na, may questionnaire yan eh. Ah, like ako, hindi na ako pwede kasi madami na akong sakit eh.
May high blood ka ba, may diabetes ka ba, mga gano'n. Ta's yung age, and kung nireregla ka, dapat how many days after ka mag-mens 'pag babae. May mga ano naman 'yan, eh, I know hindi lahat puwede, pero yung mga puwede sana don't hesitate kasi maganda 'yan 'no. Hindi lang para sa dun sa matutulungan, para din sa'yo na nag-donate. Mga expert sila, malapit na egg hunting. Yes, and I have to ano talaga, I have to believe na hindi kaya nababayaran talaga 'tong mga 'to. Kasi anong motivation mo? What is your motivation na linlangin yung mga tao? Anong motivation mo kundi pera, 'di ba? Anong motivation ng mga expert na 'yan? Kasi kita nyo naman, 'pag nag-ano sila, nagtanim sila ng fear. May tumatawag sa'kin. 'Pag nagtanim sila ng fear, yung gobyerno bibili naman ng mga gamot. 'Di ba sabi ko kada bili, kada purchase ng gobyerno, maglalabas ng pera and may kumikita, 'no? 'Di ba? Ano ba naman yung ambunan diyan ng ilang percent, 'di ba? Justin Paloma, believe kasi sa experts. Dito sa probinsya, hindi pa nagmamass din pero hindi na ako hindi naman ako sinisita. Okay. Yes sir, nagingay sila dahil sa gain or incentive sa bigay sa kanila pero tayo nagingay for the love of humanity. Yeah, totoo. Totoo naman eh. Totoo naman eh. Ako nga eh, 'di ba? Like example pala ako or yung mga katulad ko na pag nag-iingay or mga katulad nyo pag nag-share, 'di ba? Nare-restrict tayo. Nare-restrict tayo. Ako nga meron pa akong ano, strike ni YouTube eh. Ilang araw na lang, March 27 ngayon, no? Ano nyo ba, in-strike nga, ulitin ko, in-strike ako ni YouTube dahil medical misinformation daw ako. So, para matanggal yung strike, inamin ko, tapos nag-seminar ako. Pinag-seminar nila ako online, tapos binigyan ako ng 1 month na probation. Magtatapos yung probation ko na March 31, no? Sabi ko nga itong Facebook parang ano hindi na yata ako pinapansin ni Meta nga. Tagal na akong hindi nare-restrict. Katok. Hindi sa gusto ko ma-restrict ako. Pero siguro dahil nag-iingat ako. Kita nyo, yung mga title ng vlogs ko, kwentuhan lang. Kaya kwentuhan. Kasi yung ni-restrict dito ni Meta nga last time, yung nag-vlog ako about yung mga bechi na dumating galing, ano nga yun, yung nakasakay pa sa eroplano, Latvian country yan eh. Yun, so, ano ba napapala natin dito, no? One time nga may nag-message sa akin, no? Sir, na-monetize na ba yung ano mo, yung Facebook mo? Sabi ko, oo, last month na-monetize na. Kumita na to ng ano eh, $1.50. $1.50, no? So, hindi naman talaga ano, ang habol talaga natin, no? Makatulong tayo sa mga kababayan natin. Kaya nga nagtatagalog ako eh. Alam ko may mga friends ako dito na ano, English speaking, no? Nga, may friend ba ako na taga Canada. Hindi nila ako naintindihan, no? Pero siyempre nakita nila yung mga post ko na memes na English naman. So ano nga napapala ko dito, 'di ba? Yung kailangan natin tumulong kasi hindi natin alam, babalikan natin yung una kong statement regarding sa quality of life and yung experience ko, no? Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin eh. So dapat gumawa ka na ng kabutihan ngayon pa lang, no? Yung when you can, kung kaya mo, gumawa ka, no? Kasi yan daw yung mga regrets eh. Ang regret yung hindi yung mga ginawa mo eh. Majority ng regrets yung mga hindi mo nagawa. Lalo na pag umabot ka sa pagtanda, no? Yung regrets mo yung mga hindi mo nagawa. Yung sayang, sana pala nagsalita ako, 'di ba? Wag na wag sana na masama sa regrets nyo. Na yung may pagkakataon ka na umalma dahil alam mo may maling nangyayari sa sistema, sa mundo natin, pero nanahimik ka. You chose to keep quiet. Yan ang traits natin mga Pilipino eh.
Mas gusto natin manahimik kasi ina-avoid natin yung confrontation, ina-avoid natin makipag-away. Minsan hindi naman pakikipag-away yung pagvo-voice ng opinion, eh. Lalong-lalo na 'pag alam mong tama ka. Okay, usap tayo about ethics. Paano mo masasabing tama ka? Siyempre pagbabasihan mo 'yan sa religion mo, ano yung tinuturo ng simbahan mo, and yung turo ng mga magulang mo. Ano ba yung tama? Kasi 'di ba maliit pa lang tayo, yun na yung dun tayo namulat sa ethics, eh, 'no? Oh, bad 'yan, bad, bad, bad. Sasabihin sa'yo ng magulang mo, 'di ba? Yan ang mga turo sa atin. So ngayon matanda ka na, alam mo na dapat yung tama at saka mali, 'no? Correct sir, since 2020 always ako na-restrict no'n pero ngayon hindi na, baka nagsawa na. Yun nga, eh, hindi naman sa nami-miss pero ano kaya nangyari dito? Pero alam ko kasi last time napag-initan kasi 'to si paring Mark Z, 'di ba? Na ano 'yan, eh, pinatawag ng Senate dito sa US 'yan, eh, 'no? So, kahit papaano naano din yung mga 'yan, nagdadalawang isip din kasi puwede na silang balikan, 'no? Puwede silang balikan. Dati grabe sila mag-censor, grabe yung censorship ng Meta, Meta nga, 'di ba? Ngayon medyo nag-aano sila, nagdadalawang isip minsan kasi kailangan nila 'pag pinagpaliwanag sila, it will cost them money, 'no? Ano sila, pagbabayaran sila ng mga danyos. Ernie Manson, mahirap 'yan dahil 'di ka nagsasalita para sa tama pagdating ng husgahan, yari ka. Oo nga, eh, alam niyo ba 'yon? 'Pag ikaw, alam niyo ba sa korte or kahit hindi sa korte, kahit sa ano, yung, usapang ano, rightness or wrongness. Pagka, 'di ba, 'pag may ginawang masama sa harap mo or meron kang knowledge, ano ka, complicit ka to the crime, kasabwat ka, kahit hindi ka nagsalta, 'di ba? Yun nga yun, eh. Gandang gabi, brother Ron Marcaida, 'no? Pagka may krimen na nangyayari sa harapan mo, kahit wala kang ginagawa, kasabwat ka na. You're complicit to the crime. Kaya nga 'di ba, yung hearing, 'di ba? Halatang halata, buong DOH nagtatakipan, nagtuturuan. And then yun din yung ano eh, yun din yung reaction nila Doktora Marivic, nila Attorney Tanya nung last time na pinanood ko yung huddle nila na, uy, itong mga to, oh, alam na pala nila eh, dati pa eh, ganyan, ganyan, no? So, ibig sabihin talaga, may mali or may kasamaan na ginagawa. Otherwise, hindi sila magtatakipan. Di ba? Tanungin niyo yung sarili niyo, bakit yung mga taga-DOH nagtatakipan, nagsisinungaling? Merong mali. I-analyze nyo lang eh. May mali. May masama na nangyari. Otherwise, they will be truthful. Sasabihin nila yung totoo. Hindi sila magpe-blessing, pa petiks-petiks na sagot. Alam niyo yun, yung mga sagot nila indirect, indirect or ano nga yun, minsan pampatay oras pa eh. Pampahaba lang ng oras eh, 'di ba? So, dun sa ano no, yung sa hindi pa rin nagigising na makakapanood ng video na to na hindi nyo alam na may nangyayari, obserbahan nyo lang yung hearing. Sino dun yung nagsisinungaling, sino yung hindi, 'di ba? Kasi doon pa lang ma-deduce nyo na, magko-conclude na kayo na ito pala yung mga mali. Kasi pagka alam mo na yung mali at hindi ka nagsalita, kasama ka rin nila, 'di ba? Kasabwat ka na rin. In the end, kahit hindi ka mahatulan sa korte, sabi nga nila, no, pag namatay ka, baka mahatulan ka pagdating mo sa kabilang buhay na, oy, tanungin ka, anong ginawa mo? What did you do? 'Di ba sabi, ano yung paborito kong kasabihan? Ah, about evil, evil triumphs uh, because good people do nothing. Yung mga mabubuting tao, walang ginagawa daw, kaya daw namamayagpag ang kasamaan. Monetto, good evening. Kaya namamayagpag ang kasamaan kasi yung mga mabubuting tao walang ginagawa. Hindi hindi nagsasalita or umaayon lang. Alam niyo 'yun, umaayon lang.
Kaya nga yung iba nagko-comment din 'no, bakit yung mga ibang vloggers wala nagme-mention about ganito, 'no? Wala mga vloggers ganyan, 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 'di ba? Hindi niyo ba napapansin din 'yun? Oo, oo nga napansin ko rin, eh. Yung iba yung I mean yung mga may million followers, as if hindi nag-e-exist yung problema natin sa ganito. As if walang namamatay na 300K, 'di ba? Bakit nagba-vlog lang sila ng ano, kung ano-ano, pero yung about dito hindi. Bakit, 'di ba? Kaya nga sir, hindi mahuli ang isda sa buntot kundi sa bunganga. That is true. Alam niyo yung mga tao, 'di ba? Kung very observant kayo, the way a person talks or kung ano yung nilalabas niya, malalaman niyo na eh kung anong klaseng tao 'to eh, 'di ba? 'Di ba? Bayad. Yeah, halatang halata ang bayad. Kaya kahit wala akong ebidensya, o bahala kayo kung i-ano niyo ako, 'no? I-criticize na judgmental ako eh. It's ano eh, parang iko-conclude ko na parang bayad. Kasi it makes you think, anong motivation ng mga 'to para magsinungaling? Anong motivation mo para magsinungaling? Na or anong motivation mo para dedmahin na 300K ang namatay, sasabihin mo, "Wala yan, hindi yan related sa ganito." Ano, what is your motivation? Eh, 'di ba pera lang? Especially mga vlogger na doctors. Yes. Pero alam niyo yung mga 'pag yung mga ganyan, yung mga vloggers 'no, lalo na yung mga vloggers na doktor, may mas nakakalungkot diyan, eh. Ang nakakalungkot diyan yung mga followers ng mga vloggers na doktor. Kaya 'di ba pinost ko, in-screenshot ko, bahala sila kung makarating sa kanila yon. Kasi naman, paano mo nga 'di ba, paano mo malalaman kung anong klaseng tao 'to? The way this person speaks or write, 'di ba? Do'n pa lang sa mga screenshots na ginawa ko, mako-conclude niyo na mga sheeple 'to, 'di ba? Update po sir sa Pertusis from Quezon City to Iloilo City to Lapu-Lapu. Ang lapit na dito sa amin sa Bohol. Ang bilis. May nagma-mandate na mga LG yung face diaper and of course, betchin. Kaya nga, 'di ba? Parang ang solusyon palagi betchin. Betchin tsaka mas. And parehong may kumikita diyan. Huwag mong sabihin sa akin walang kumikita sa mas. Sabi ko nga sa inyo, yung face shield, dati ang may hawak daw si Bongo eh. Ewan ko sa ano sa mas, 'di ba? Dati nga nung kasagsagan ng bid ko, titingnan namin yung mga PPE nakalagay doon, no. Kunyari mga gloves, kung saan gawa. Gawa sa Wuhan. Galing China yung mga yan eh. Kasi mura. O syempre, gumawa ng demand para mabenta yung produkto. Ganun lang yun eh. Yes sir, violations kasi sa kanila sir na hindi ma-monetize kasi fake news daw. Yeah. Kaya nga ako, 'di ba? Wala, hindi ako na-monetize. Hindi naman sa naiinggit ako sa kanila, no? Kasi sabi ko, hindi yun yung purpose ko eh. Dun sa mga, yun sa mga tao na nakakaisip mag-vlog, dati may mga namimit ako eh. Sabi, ay, kaya ko yan, mag-vlog din ako, ganyan, ganyan, para kumita ako, ganyan, ganyan. And then they found out na hindi ganun kadali kumita, no? Hindi ganun kadali, and then hindi ganun kalaki yung kinikita. Iba, wala na. After a few videos, tumigil na. Yung pamangkin ko eh, after niya maka 40 subscribers, tumigil na, hindi na nagba-vlog eh. 'Di ba? So dapat talaga yung intention mo nandun sa trabaho mo or sa ginagawa mo. Money will come later, no? In other forms. Eh, yesterday nga pagising ko, pag-open ko ng account ko, may nag-message sa akin, distributor ng Discovery Optics. Bibigyan daw nila ako ng scope. Okay, para i-test. Okay, sige, sige, sabi ko, sige, ganun. Doon sa hindi nakakalam, no, nagbablog ako sa YouTube, Jose Rizal Adventures. Okay? Ay, mga adventures ko yun. No, so yun, sabi ko, money will come later or yung mga ibang bagay. Babayaran ka sa mga pagod mo. Pero pag inisip mo palagi pera, pera, magbablog ako para kumita akong pera.
Iba iba na intention mo, 'no? Iba na intention mo. Gano'n na siguro yung mga vloggers na 'yan, yung mga doktor vloggers na 'yan, pera ang iniisip, 'di ba? Kaya ano, ano yung sabi? You cannot serve two masters at the same time, 'no? So, ano ba intention mo? Ba't ka magba-vlog? Makatulong ka or kumita ka? Hindi puwede parehas, eh. Hindi puwede parehas, 'no? Kaya siguro yung mga ganyang vloggers, lalo na yung mga doctor vloggers, 'no? Puwede na nilang 'wag tignan 'tong side na 'to. 'Wag na nilang tignan kasi naka-focus sila sa pera, eh, 'no? Celine Ramirez, good evening po. Yeah, good evening. Mga uto-utong shipper ready na pumila sa bakuna para sa simpleng ubo. Pero chemtrails araw-araw sinasaboy nila. Danfo, alam mo, yan nga eh. Yung mga nasa gobyerno, ang solusyon palagi sa sakit, bechin. Yung mga shipolls naman, pila agad. So, hindi talaga mawawala yan kasi may bumibili. May nagbebenta ng fear, may bumibili ng fear. No? Balik ko sa inyo yung ano, yung a few months ago may nag-post sa Pinoy Prepper Group. Tapos may nag-comment, sino ba yung mga totoong prepper? Ako matagal na ako nagpe-prep, ganyan ganyan. Matagal na akong nagtatanim ng sarili kong halaman, ganyan, ganyan. Pinigilan ko yung sarili ko, no? Doon sa question, siguro ano na rin. Yung sa question na sino ba yung mga totoong preppers? Ang gusto kong sagot doon, sino ba yung mga preppers na hindi nagpa-betchin? 'Di ba? Yun, doon mo malalaman kung sino yung totoong preppers. Bakit? Kasi anong silbi ng mga Swiss Army knife mo, ng inipon mong tubig, ng mga MRE mo, ng mga supplies mo, kung sinabihan ka ng gobyerno na safe and effective, takbo ka agad sa health center, pila ka. O, di ba? Anong silbi ng mga yan? Anong silbi ng mga preparations mo? Kung sinabihan ka lang na safe and effective, takbo ka agad. Naniwala ka naman. So matitegi ka lang din pala, iiwan mo lang yung mga inipon mong ano, mamahaling gamit. Bumili-bili ka pa ng napakamahal na kutsilyo. Iiwan mo din pala yan or magkakasakit ka rin pala. So doon mo makikita yung mindset, no? Yung iba nagfo-focus sa mga gadgets, sa mga accessories. Pero yung mga facts that matters, yung katotohanan, yung truth, ina-avoid. Ayoko niyan. Kasi may mga kaibigan ako, kakilala ako mga preppers pero pag nagsasalita ako about ganito, hindi nila pinapansin. Why? Ano ang term yun ni Al Gore? It's an inconvenient truth. Inconvenient truth. Sir, may apps ako, yung Smart Discovery, dami ko na-detect na betchin. Yan, hindi ko pa na tatry yan. No, may nagsisend nga sa akin yung Discovery app na yan, no, para makita yung betchin. Sige, tatry ko rin. And then, di ba, dito sir sa Capiz kanina, 40 degrees ang heat index, grabe init. Nag-effect na ang chemtrails. Uh, Ikulong na muna mga DOH sellouts. Pamela Duran, pera tusis. Pera, may pera dyan. Imposibleng wala. Nag-procure ng milyong bechi na parating eh. O di syempre may pumirma dyan. Syempre meron dyang SOP. Di ba? Meron dyan. And di syempre yung mga nagpapakalat ng fear, shout out sa mga doctor vloggers dyan. Siyempre naaambunan din yan. Imposible. Ano motivation nila para gawin yan? Di ba? Si Dr. Rose Pig, dating medical director ng Pfizer yan. Oh, sabi ko sa inyo, pagka nakatikim ng pera, para siyang para siyang drug na hindi ka na mabubuhay na walang pera. May mga kilala akong ganyan eh. Takot na mawalan ng pera. And then, lalo na pag nakatikim ka ng pera na easy money, matutokso ka na kailangan mo. Parang hindi masasatisfy. Walang katapusan. May kilala ba kayong mga ganon? Na hindi mabubuhay na walang pera? Breakthrough. Una si Rose Pig. Yeah, sure ako dyan. Imagine nyo, di ba last time nag-video ako, nag-live ako, sinare ko sa inyo yung buhay medrep. So kung kaming mga nasa baba, mga medrep, eh,
pera ang motivation, eh, di lalo na yung mga nasa taas, yung mga medical directors na yan, 'di ba? Sa pagme-medrep is wala sila actually walang pakialam yung kumpanya eh. Kahit anong gawin mo basta ma-hit mo yung sales target. Yun yun. So, ganyan din yan. So, kahit magkalat sila ng medical misinformation, the thing is, kung sino pa yung doktor, yung pa yung nagkakalat ng medical misinformation. Pero, hindi sila sisitahin ni, ni Meta nga, ni YouTube. Bakit? Kasi mga doktor eh. Di ba? Mga doktor. Sukdulan ng paniling ng mga taong yan. Ako sir, na-try na ako mag-find ng Bluetooth. Nakita ko na may code na mga Bechinated. Ah, talaga. Bitco box yan, hindi yan para sa... Oy! Ito pala. Di ba, a few months ago, meron ng forecast na may ilalabas na disease X. Di ba? And then parang nahuli nga yung DOH nung third hearing ba yon? Sabi, paano nyo nalaman na mas malala pa sa bid ko yan eh hindi pa nga dumadating? Parang nahuli sila sa bibig nila, di ba? May parating daw na disease X, mas malala pa daw sa bid ko. Paano nyo nalaman? Eh, hindi pa nga dumadating. Di ba? Hindi sila makasagot, no? So, ganun lang yan eh. Kasi, they already tasted it na yung, alam na nila eh, na, oy, yung bid ko, learning experience din yan sa kanila eh. Uy, ang dami pala nating naloko, ang dami palang sumunod. Gawin uli natin, maglabas tayo ng bagong variant. Di ba nakailang variant ka? Tapos, hindi na bumibenta yung variant, pinakahuli nga, di ba? Ano ba yung Nipa? Wala halos pumansin nun eh. Kahit binabalita ng mainstream media, walang halos pumansin. O di iba naman, pertussis naman. Pertussis naman. Sabi nga nila, Doktora Marivic and Company, doon sa last huddle nila, no? 23 ang namatay, tapos parang 400 yung affected ng pertussis. Pero yung parating na bechin para sa pertussis, milyon-milyon. Sabi, paano mo mare-reconcile yun? Ito yung namatay, pero yung isasaksak mo sa mga tao, milyon-milyon. Parang hindi match. 'Di ba? Yung solusyon, overkill compared do sa problem. I don't know. Parang pag hindi mo pa na decipher yung problema. Neng Neri, sabi nga, sa Betchin sila magkakapera. Kasi, 'di ba? Dapat gawa tayo ng meme eh. 'Di ba? May pera sa basura. Yung DOH, may pera sa bakuna. Dapat yan, gagawa nyo ng meme. May pera sa bakuna. Totoo yan. Imposible yung wala. Magkano ang bechin? Di ba? Magkano ang procurement nila sabi mo ng 1 million na bechin? O, sabi mo kung piso isa, 1 million. Kung 10 piso isa, 10 million. O, kung 100 ng isang bechin, 100 pesos. E di 100 million yan. O, 10% do sa paperma, mga opisyal. 10% ng 100 million, 10 million. O, saan ka pa? May pera sa bakuna talaga, no? Magandang meme yan. Gawa nyo ng meme. Basta hindi pinapansin, namamatay si Bill. Kaya nga, obvious na, halatang halata. Pag hindi pinansin, namamatay. Magandang umaga. Oy, Grayman. Good, good evening sa inyo. No? Pag hindi pinapansin, nawawala. Para lang yan yung kaklase mo na maepal. Pag di mo pinansin, tatahimik na lang. Ganun din yan. No? Yan, may pera sa bakuna talaga. Bidco box. Yan, hindi yan para sa pertussis. Oh, ito pa pala, no? Ah, dun sa nagbabrand sa atin na, oy, mga anti-vax. Uulitin ko, hindi ako anti-vax, no? Pero at this point in my life, dahil sa nakikita natin nangyayari, nakakatakot ng pagkatiwalaan eh. Nakakatakot na. Una-una sa Pilipinas. I don't know, parang may short-term memory loss mga Pilipino dyan, no? Nakalimutan na agad yung Dengvax siya. Nakalimutan na. And then sabi ko nga sa inyo, yearly, nagpapa-flu vax ako dati.
Siyempre kumpleto na ako, meron na akong ano, yung mga parts ng growth and development ng bakuna, tapos na ako diyan. And then 'pag nasa healthcare ka, kasama yung flu vax yearly, tapos tinignan pa yung ano ko, yung status ko ng hepatitis ko kung nagre-react ako. Kung hindi, magpapabakuna pa rin. So hindi ako anti-vax. It just so happened in 2018, kasi prepper ako no dito sa mga preppers dito sa US or North America in general, napag-usapan na pagka magpapalabas daw ng Depop agent, ilalagay nila sa Bechin. 2018 to ah. Ano nangyari noong 2020, 2021? Bakit daw sa Bechin nila ilalagay? Kasi dahil hindi raw natin kino-question. Basta lang pipila lang tayo, 'di ba? So sabi ko napaka-coincidental naman nito. Kaya nga sinasabi nila mga nagsusuot ng tinfoil hats, yung mga ano nga nun, conspiracy theories, no? Yung mga conspiracy theory nung nakaraan, nagkatotoo na talaga. Anong katibayan? Meron akong kaibigan na ano eh, na in denial pa rin hanggang ngayon, no? No? Lahat daw namamatay, ganyan na, maski daw mga walang betchin namamatay. True, true, true. Sabi ko, ang sagot ko doon, hindi mo ba nabaltaan, iniimbista na nga sa Kongreso? 300,000 plus excess deaths. How can you ignore that? Paano mo ignore yung excess? Nakalagay yung excess eh. At doon sa hindi nakakalam, kung yearly ang namamatay is 500,000, 500,000, 3 years ago, 500, 540, 550, mga ganon. O tapos biglang naging 800,000. O di, may 300,000 na excess deaths. So, ganun ang pag-analyze ng statistics, no? O, yearly, ganito lang namamatay, ganito lang namamatay. Biglang nagkaroon ng 300,000 na jump. O, dapat tatanungin mo, anong saan ang galing yan? Di ba? So, don't tell me na, oy, men, lahat naman namamatay, maski walang betchin namamatay. True. Pero paano mo sasagutin yung excess deaths? Paano mo sasagutin yun? Di ba? Paano mo ipapaliwanag? So hindi ano talaga. Kaya sabi ko sa inyo, guys, no, paano mo ililigtas yung ayaw magpaligtas? Yung talaga binobomba mo na siya na ito yung impormasyon, ito ang ano. Pero hindi, tatakpan pa yun. Hindi totoo yan. Maniniwala pa rin ako kay ano, kay Duque, kay Berheri, kay Tayag. Doon na maniniwala. Kay Tedros. 'Di ba? Ganun parang ganun sila eh. 'Di ba? Yeah, may pera sa bakuna, peratosis. Tama. Don't tell me na wala. Imposibleng wala. Kasi pera yan ng bayan. Tapos, milyon-milyon agad ang in-order. Yan. Pati sa face mask, PPE may pera. Di ba last time nasangkot si Duterte? Kasi yung mga bata niya na Parmali, di ba? Nag-provide ng contract for PPE. O anomalya din yun, di ba? Sorry sa mga nauto din ni Duterte. May maganda siyang points, may maganda siyang mga ginawa, pero kita nyo rin, kasama yun sa ano niya, legacy niya. Kasi ayaw ko na magtiwala sa mga expert kasi nakita ko sa hearing parang mga walang alam. Simple obligation, di nila magampanan sa health. Pa kaya natin, ang pandemic treaty, wala silang Kaya nga, ang hirap nga magtiwala ngayon sa gobyerno eh. That is true. No? Uh, kung sa tingin nyo mahirap magtiwala in general, sa mga kakilala, kaibigan, lalo na sa gobyerno. Kasi alam nyo, may agenda sila and alam nyo, may pera na involve. 'Di ba tayo, 'di ba? Ultimo kaibigan mo, kamag-anak, mahirap ng pagkatiwalaan. Paano pa pag gobyerno? Alam mong meron silang ibang nilulutong agenda. Kasama mo na dyan yung mass media. Ewan ko ba yung news, no? Palaging ginagawang, according sa ating health expert, na si Dr. Lechon, wala na ba ibang health expert? Si Lechon lang ba talaga dyan, tao dyan? 120 million plus ang tao sa Pilipinas. Ilan ang doktor dyan? Bakit si Lechon lang si Lechon? Oh, tignan niyo yung agenda.
kailangan kasi isa lang ang narrative. Kailangan kasi isa lang ang kwento. Hindi sila puwedeng humugot ng sinong doktor diyan baka sabihin, "Hindi totoo 'yan, mag-ano lang kayo, mag-vitamins kayo, increase hindi ayaw nila 'yun. Hindi sila kukuha ng gano'ng expert, 'di ba? Hindi ba kayo nagdududa, bakit palagi si Lechon ang ini-interview dito, 'di ba? May agenda 'yan. And sad to say, kasabwat din yung mainstream media, 'no? Yung mga news, nakakala nyo, hindi na totoo yung mga sinasabi, pagkakatiwalaan, walang kinakampihan. Hindi totoo yun. Dialogue niya lang yun. Dialogue lang nila yun para bumenta sila. No? Yan guys, no? Mahirap magtiwala. Do your own research, pero I'm not encouraging you. Lilinawin ko, no? Hindi ko ina-encourage kayo na maging anti-vax, no? Kasi may mga vaccine talaga na makakapagligtas sa atin. Hindi ako katulad ng iba na to, wala yan, yan ano, uminom ka lang ng lagundi. Hindi, meron talaga, proven na yan ng science eh. Iba nga, 'di ba? Ilang years bago nila na ilabas yung betchin, 'di ba? Yung mga gamot na yan, ilang years, totoo, pinag-aralan yan. So, it just so happen na yung pinupush nila, hindi naman talaga betchin. Yun lang ang tawag nila. Yun ang sagot ko sa ano eh. Walang pera sa natural cure. It just so happen, yung pinupush nilang betchin, hindi talaga betchin yan. And then ngayon, ako personally hindi ko kayo in-encourage na gayahin ako, nagdududa na rin ako doon sa ibang betchin ngayon. Kasi yung pinupush nila may pinupush sila agenda eh. Baka haluan eh. Hindi naman natin alam talaga kung ano yung binibigay nila. 'Di ba? Kaya ang hirap talaga magtiwala. Mahirap talaga magtiwala. Kaya ano pa, yung mga doktor na nagsasabi ng totoo, nategi Kaya may conspiracy theory. Terry! Terry! Yung aso ko lumabas na naman. Terry! Come here. Don't go outside. 'Di ba? Napansin nyo ba yung mga doktor na nagsasabi ng totoo, nategi? Yung isa nabangga yung motor niya. Yung isa namatay sa kulungan. No, nakakatawa. Kaya ako pag nagbablog ako, tinitignan ko palagi yung pinto eh. Baka may tumadyak. Baka may tumadyak eh. Baka ano ako pasukin. Napipilitan daw pamahalan natin, especially President na umuo sa WHO Pandemic Treaty, baka daw matulad tayo sa Maui at Chile na bigla na lang tostado sa laser. May usapan na ganyan, no? Pati si ano nga, sa Japan, dati alam ko si ano si Shinzo Abe, pinatay. Dahil alam ko kumukontra siya sa ano sa gera diyan sa Ukraine eh. Kinokontra niya yung gera sa Ukraine. May conspiracy theory diyan. Napakahigpit ng Japan sa pag-uo ng barel. Pero si Shinzo Abe, yung prime minister nila, pinatay ng homemade na shotgun. Maniniwala kayo doon na random yon, na walang plano talaga. Good evening po Sir Jason sa lahat ng viewers. So, yan, related yan sa kabal, sa elites. So, may mga presidente pa nga, may mga leaders of the state yata na nategi din or nag-resign. A few days ago, may nadaanan akong video ni Benny Johnson. Yung mga world leaders, may mga world leaders daw na nagre-resign. Alin kaya ang iniiwasan nila? Iniiwasan nila makasagupa yung kabal kasi baka mategi sila kahit presidente sila. Totoo yan. Yan ang ano ngayon sa nangyayari sa mundo ngayon. 'Di ba? Sino pa ba yung meron pa nga yung ano, kahapon napanood ko naman yung yung Boeing Airlines, no? Yung whistleblower noon, natagpo ang patay sa parking lot sa loob ng kotse, nag-suicide daw. Pero before that, sinabi nung lalaki na hindi siya suicidal, no? Ginagawa talaga nila, no? Nag-ooperate sila ng ganyan. Ang tawag ng CIA diyan black bag operations eh. Yung mga patago. Marami mga African leaders na namatay nung pandemic dahil ayaw sa Bidco box. Yes, no? Ang yan yung mga African leaders. Alam ko kaya ang baba ng ano ang baba ng box related deaths nila sa Africa no?
Hindi kasi pumayag diyan, eh. Pero sana gayahin natin yung Japan, 'no? Umaalma na yung Japan ngayon, 'no? Ayaw nila. Eh, ang problema si BBM, body-body ni Papa Claus, 'di ba? Sunod-sunuran 'yan. Dalawang ano nila eh, panakot ng elites or kabal. Susulang ka ng pera or itetegi ka, no? Pas palalabasin nila suicide. Ganyan ginagawa nila. Kaya yung mga leaders, tinatakot talaga nila. Anyway, guys, 1 hour, 5 minutes na tayo. Tatapusin yung vlog na to, no? So, salamat sa pag-join sa akin. So, sabi ko, join na ako habang nagkakape lang. No, salamat sa pag-join sa akin sa kwentuhan lang ngayon. And hopefully, makarating to sa iba and may magising tayo na iba nating kababayan. Kasi, sino pa ba yung magmamalasakit sa atin, di ba? Sa tingin nyo, sino yung magmamalasakit sa Pilipinas, sambayan ng Pilipinas, mga Pilipino? Di ba dapat tayo rin mga Pilipino? Alam ko, may mga kababayan tayong bumaliktad na or nag dededma-dedma lang or ini-ignore yung problema. Pero dapat, yung mga gising daw or yung mga katulad natin na nakakaalam, dapat wag tayo sumuko. Because the moment na sumuko tayo or tumigil tayo or manahimik na tayo, dun, nag-succeed na sila. Evil triumphs because good people do nothing. Tandaan nyo yan. Sa Pilipinas, dami mga bilyonaryo sa Forbes, pinabili na ang kanila mga, ay yan nga, guys, no? Nadaanan ko rin yan bago tapusin yung vlog. May mga mayayaman sa Pilipinas din na nag-ano na, nagbebenta ng ano, assets. Marami na lang nagpaint ng blue mga bubong nila. Correct, sir. Nengneri. So yan, tatapusin ko yung ano na yung vlog na to dun sa statement na yun, no. Na the moment na manahimik tayo, panalo na sila. Kahit ano, kahit hindi kayo kumampi sa kanila. Kasi 'di ba, yung pananahimik is also considered as ano na tayo, complicit na tayo sa crime, kasabwat na tayo dun sa crime. Alam na natin na may mali eh, 'di ba? So, that's it guys. Salamat, salamat. See you next time. Bye.